hindi na po entitled sa, kumbaga, sa support ng mga DDS, si Senator Tolentino, bahala na siya. Bahala na siya. Bahala na siya. Kasi sa totoo lang, Senator Tolentino enjoyed so much of the support of the Duterte administration nung nakaupo po si Pangulong Duterte, na-appoint siya ilang beses, pagkatapos yun na nga tumakbo ng senador, inendorso siya, tinulungan siya and all that. Pero nitong pagpasok ng Marcos administration, napansin natin na medyo lumalamig na nga po ang suporta ni Senator Tolentino. Hindi siya kumikibo kapag binabakbakan ang dating administrasyon, lalong-lalo na in those incidences na kaya naman i-explain at saka puro fake news ang lumalaganap, hindi niya ginagawa yon. Wala man lang explanation, walang salag sa Senado. And of course, dahil ganyan siya, sabi ni I.M. Shan Wayne, mangga pa rin daw. Well, totoo naman po at ngayon kitang-kita ang kaputian. So, hindi na po natin susuportahan, at least ako hindi ko na po hihikayatin o susuportahan ang kandidatura ni Senator Tolentino gawa nga ng kanyang, how do you call this? Pag-migrate sa ibang partido. Yung need ni Senator Tolentino ng suporta ng mga dating sumusuporta sa kanya gawa ng kanyang supposedly being in the camp of the former president, hindi na rin natin kailangan ibigay. Kung gamitan rin lang pala, hindi na tayo magpapagamit. Ang topic natin for today, dalawa, si Goodbye Tol. As you know, may lumabas na parang tentative list ng mga senatorial candidates para sa administrasyon, and included in that list is Mr. Francis Tolentino, Attorney Francis Tolentino, currently a senator and aspiring for a next term. Unfortunately, mukhang tatakbo siya on the administration side. Hindi na po ito nakakabigla o nakakagulat dahil alam natin na nag-attend siya doon sa mga events ng Partido Federal, particular na nung nung itinalaga na leader ng PFP si Congressman Sandro Marcos. So up front and center si Senator Tol doon, kung kaya hindi na nga nakakagulat na napaunlakan siguro siya o napaunlakan siya ng administrasyon na maging isa sa kanilang mga kandidato. Ganyan talaga ang mga panahon na rin po ng prutas na tinatawag nating balimbing. Panahon din po ng mga taong maraming mukha. Okay. So in this case, hindi na po entitled sa, kumbaga, sa support ng mga DDS si Senator Tolentino, bahala na siya. Kasi sa totoo lang, Senator Tolentino enjoyed so much of the support of the Duterte administration nung nakaupo po si Pangulong Duterte, na-appoint siya ilang beses, pagkatapos yun na nga tumakbo ng senador, inendorso siya, tinulungan siya and all that. Pero nitong pagpasok ng Marcos administration, napansin natin na medyo lumalamig na nga po ang suporta ni Senator Tolentino. Hindi siya kumikibo kapag binabakbakan ang dating administrasyon, lalong-lalo na in those incidences na kaya naman i-explain at saka puro fake news ang lumalaganap, hindi niya ginagawa yon. Wala man lang explanation, walang salag sa Senado. And of course, dahil ganyan siya, sabi ni I.M. Shan Wayne, mangga pa rin daw. Well, totoo naman po at ngayon kitang-kita ang kaputian. So, hindi na po natin susuportahan, at least ako hindi ko na po hihikayatin o susuportahan ang kandidatura ni Senator Tolentino gawa nga ng kanyang, how do you call this? Pag-migrate sa ibang partido. So, sabi ni Artisan Art, abangan niyo po sinong tatakbo mayor ng Caloocan. Isikreto po ba yan si Trillanes ay nag-a-aspire na maging mayor dyan sa Caloocan? Hindi naman niya sinisikreto, di ba? Kaya nga po siya po ay naghain ng reklamo di umano laban kay dating Pangulong Duterte, dami ng mga kanyang attachments, pero hindi po kasi nadadaan sa dami ng attachments yon. Nasa credibility po ng kanyang mga saksi at kung ang mga ito ay nagsasalita ng totoo at ang kanilang napatunayan ay pasok dun sa mga elemento ng krimen na ina-allege nila. So, alam niyo naman si Senator Trillanes parang kumbaga kumbaga sa baseball, he doesn't bat 1,000. Mahina ang kanyang batting average kumbaga. Hanggang ngayon iniintay ko pa rin yung sinasabi niya i-issuean daw ng warrant of arrest ang dating pangulo nitong June pala. Nasa na tumataginting na, tumitigitig na tayo sa July, wala pa rin yung kanyang ipinapangakong warrant of arrest na i-issuein daw ng ICC laban sa dating nating pangulo. Kaloka. But of course, buti na lang, hindi siya credible at hindi natin siya kailangan paniwalaan.
Sabi ni I am Sean Wayne, alam ko Attorney Trix di na ginagamit ang KSP pero super applied kay Trillanes. Para sa kanya buhayin natin. Di ba? So yun na nga. As we know, meron na naman yung need for Mr. Trillanes for attention ay hindi dapat natin pinauunlakan. Gayon din yung need ni Senator Tolentino ng suporta ng mga dating sumusuporta sa kanya gawa ng kanyang supposedly being in the camp of the former president, hindi na rin natin kailangan ibigay. Kung gamitan rin lang pala, hindi na tayo magpapagamit. Tapos ito, sabi pa ni Bim Cañete, yung naging Blue Ribbon Committee chairman siya, wala naman siyang nagawa. Totoo yan. So from now on, pag dumaan yung pagmumukha niya sa aking newsfeed, either X na yan o kaya, well, kumbaga, hindi natin susuwayin yung mga magtotroll sa kanya. Bakit? Manggagamit. Diba? Panahon nga naman pala, balimbing na nga, may mangga pa. Ano yung tinatawag mo dun sa crossbreed ng mangga at balimbing, ano? Sabi ni Uncle Calding, sana si Tililing ang magbigay ng personal ang warrant kay PRD para magkita na sila nito. What you talking about? He has no power to serve a warrant of arrest, particularly one from the ICC, which has no jurisdiction even here. In your dreams, thank you. Sabi ni Ma'am Evelyn, exactly, no to Tolentino, no. Diba? Dapat Tolentino. Kayong mga taga-Caloocan, kamusta naman po? Suportado niyo po ba ang kandidatura ng isang KSP dyan? Huwag yung babanggitin yung pangalan, baka maalala ng mga botante. So, no to KSP. At saka no to Tolentino. No to Balimbings, no to Mangga, no to KSP. Huwag yung babanggitin yung pangalan. Kasi baka matulungan pa inadvertently, nakakaloka, di ba? Huwag na. Sabi ni Eric Ongdueco, kanin. Tama. Huwag na po. Alam nyo, lalo-lalo na pag when there's too much kanin, there might be too much sugar in your bloodstream. Hindi tama. Hindi dapat. Sabi ni M, isang parot matinding pangangailangan para sa pagtakbo niya to. Money talks, never naman nanalo yan. Tama. Sabi ni Ferds, pinagpipilitan sarili ni sundalong kanin kahit isinusuka na. Huwag kayong mag-alala. Ako po ay nag-iimbak ng confetti at saka ano ba yun yung hinihipa na maingay? Noisemakers pang New Year. Nagagamitin ko pag nag-celebrate yung pagkatalo niya. Sana naman ay matatalino ang mga botante ng Caloocan. Sabi ni Just Funeral Homes and Resort, sundo ako ni Trillanes. Salamat ha. Grabe sa serbisyo. Thank you kay Ma'am Leia uli for the finger heart and the rose. Sabi ni Way, I see it. Si Tililing may credibility problem yan, di dapat pinakikinggan yan. Ang kaso, mukhang malakas siya dun sa mga media, parati siyang nire-report. Because of course, kahit paano, even if he's a joke to everybody, newsworthy pa rin. Lalong-lalo na kung may pagkakataon tayong pagtawanan. Sabi ni Eric Ongdueco, malapitan tayo sa Caloocan. Yan. Regson Diaz, maraming salamat po sa padala niyong Rose times 3. Sabi ni Owen, apple mango. O, di ba? Sabi ni Ami Pea 09. Attorney, naiinis kay Tolentino. Ako taga Southern Leyte, sa pilitan ng pagboto namin kay Tolentino. Abay, wag na po. Meron bang pwedeng magpilit? Yeah? Kung lahat kayo hindi sumunod, paano nila, paano kayo paparusahan lahat? Yung mga botante din kayo, di maaalala niyo yung taong nagpaparusa sa inyo. Ito, sabi ni Emmy, Attorney si Villar, nag-Marcos din sila. Diba? Wag na natin asahan yung mga tao na hindi talaga hanap ang kapakanan ng taong bayan. Alam naman po natin yung mga yan. Now, sometimes kasi, pagka politiko ka, at kailangan mo yung suporta, you will have to make deals. Ganun ang politics sa atin. Scratch my back o scratch yours. Pero tayong taong bayan, simple lang naman yun sa atin. Will you be working for the people's interest? If not, goodbye. Bakit ko pa namin maaalala? So, binabaon na sa limot yung mga taong ganyan. Yung mga napagbigyan mo na nga sa rice tarification law ngayon, wala man lang pasalamat, di ba? Tiniis na nga namin buti na lang tinaasan ni Presidente Duterte yung taripa dyan sa rice tarification. Kung wala yon, talagang bust na yan. Sabi ni A16, Torny, yung kapatid ko galing China last week, mga 2 weeks sila doon, grabe daw respeto ng Chinese kay PRD. Grabe din naman ang respeto natin sa kanya. Sabi ni Ma'am Andy, support DDS, naloko kami sa 20 pesos, 20 per kilo ng bigas. 29 naman daw sa Pinilit talaga nilang mabot ng 20-something yung sa Kadiwa. Pero ito yung tanong ko, yung mga Kadiwa stores na itinatalaga nila ngayon, iilan lang at puro nasa Metro Manila. Parang kami lang ba talaga ang tao dito sa Pilipinas na nangangailangan ng bigas? O bakit yun lang ang kaya nilang gawin?
So, ang chika nga may picture kasi na magkasama si Sec Gibo at saka si Speaker Martin. Sabi ng mga tao, ay pumayat ba si Speaker Martin? Hindi po, lumaki lang po si Sec Gibo. Ngayon pa man, mukhang pumapayat talaga si Speaker, naghahanap ng paraan para gawing 29 ang ipamimigay na bigas. Pamigay na nga Ay, sabi ni Ma'am, I am Shanwin, daming reklamo about dun sa 29 na bigas, mabaho daw. Di po ako magugulat, they'll have to find a way. Diba? Paano mo pabababaan ng ganyan? Kung sobrang lugi ang gobyerno, konti lang talaga yung mabibigay mo. So, paano nila isasadsad yung presyo? Bili sila ng luma, yung patapon na. After all, do they really care about the people who are actually going to eat that? Ma'am Agnes says, panayan tambayuda nila. At isa pa, ang dami pong missing pero walang nakakapansin sa mga nakaupo na opisyalis ng ating pamahalaan. Yun na nga ang PNP nagmo-monitor ng social media yan. At tinitignan nila, in fact, may mga instances na may mga nare-report na krimen kasi na ipopost dyan sa social media. Numi-responde naman po sila sa mga ganon or nagko-conduct sila ng investigation. Pero in this case, wala tayong naririnig at all. Walang reaksyon. Ano ba talaga nangyayari? Sabi ni Ma'am Valerie, 29 nga, pero pili ang bibili. Buti na lang di kami bumibili ng bigas. Adriano says, kung sino ang i-endorse ni FPRD, yan ang iboboto natin. Correct. Sabi ni Abelardo, si Sen. Tolentino pala yung hakot dancer sa stage twerking during the Dilawan campaign. Oh, ganun ba? Ma'am, baka madaming accomplishment siguro sa zona niya parang walang presidente. Talaga, sabi ni Rads. Ay, nako. At dyan pa talaga sa special concern natin dito sa Luminous, bigas pa talaga. Ayun, to be fair, nakikita ko nagre-react naman sila. Kasi, let's face it, dinala na natin sa mga maisog rallies itong issue ng bigas. Okay, dinala na natin sa maisog rallies itong issue ng pagtaas ng presyo ng pagkain. So ngayon, kumakalipas sila humanap ng paraan para mapababa yan. Pero the only thing that they really can come up is kadiwa. Tapos pag tinignan mo yung ilang mga kadiwa outlets, ilan lang, Dimaan, yung dito sa Metro Manila pa. Paano sa mga probinsya? Paano dun sa mga independent yung highly urbanized charter cities? Anong gagawin natin sa kanila? Ignore na lang natin yung needs ng mga kababayan natin doon. Nagpapakain lang sila ng mga iingay dito sa Metro Manila. Ay naku. Puro na lang sila pa fake news. Thank you, sabi ni Eric, congratulations. Number 1, importer tayo ng bigas worldwide. Sipin mo, yung bayan na nag-create ng pinakamalaki. Maraming rice terraces kasi dito sa Asia. Pero ang Pilipinas, ang pinakamaraming rice terraces na in use up to now. So given yung technology na yon, ito po, and may teorya nga na isa sa pinakamaagang nag-farm o nag-cultivate ng rice ay dito sa Pilipinas. Very old kasi yung fossil record natin diyan sa Cagayan Valley. Ayon dun sa isang lecture ni Dr. Jess Peralta, base dun sa ilang shards of pottery na nakita nila ubod ng tanda, ay malamang daw maaga po ang cultivation ng bigas dito sa Pilipinas. So given that history, given that prehistory, kung tutusin, ito ay bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa may mga civilizations natin dito sa Pilipinas, at isa sa pinaka-earliest theorized na na lugar kung saan nagsisimula or kung saan posibleng nagsimula ang pag-cultivate ng bigas ay dito sa Pilipinas, sa Cagayan North. Tapos atin nga pa, sabi ni Christian Joy Salas, nasa atin pa nga ang IRI, yung International Rice Research Institute dito sa Pilipinas. Tapos number 1 importer tayo. What irony. Hindi lang yon. Ang laki pang mahal ng bigas dito sa Pilipinas. So what? Di ba? Parang what did we do to deserve these kinds of politicians? Ma'am Evelyn says, sa panahon talaga ngayon, uso na naman ang prutas na balimbing at mangga. Oo nga. Pero ito yung masasabi ko, asim talaga ng mga yan. Toy Alexis says, kaya naglilipatan yung mga kakampi ni Tatay Dig sa kabila dahil naniniwala sila na mga kakapandaya yung bagong election machine na binili. Teka muna, naglilipatan. Ilan ba yung naglilipatan? Yun lang naman talagang inasahan natin, yung mga trapo nalilipat talaga. Kasi trapo naman sila even nung time na nag-Duterte sila. In other words, ito yung mga tao na talaga namang walang loyalty. So, ina-expect talaga natin sila na ganyan. Kapag nagbago din ang ihip ng hangin, iiwan din naman nila si BBM. So, itong mga to, hindi ko kinakount yung mga yan. Si Senator Tol, medyo mabigat para sa akin yung nakakairita. Kasi talagang nag-benefit siya under the Duterte administration. Tapos ganyan lang. Diba? Pinoy farmer in Bukidnon, X na si Tol. Correct.
Sabi ni Relien, lahat ng sumama kay Adiktador i-flush sa inidoro, walang mga malasakit sa taong bayan. Sabi ni Ma'am Gemma, malapit na kasi ang SONA kaya baba na ang presyo ng bigas. Ma'am, hindi pa rin po bumababa ang presyo ng bigas. Namimigay lang po sila, ay nagbebenta lang po sila ng bigas na 29 pesos pero doon lang po mabibili yun sa Kadiwa. I need luya, sabi ng DA, mamimigay daw ng booklet para makabili ng tag 29 na rice. Ha? O tingnan niyo yan, halalagyan pa nila ng red tape. Ibig sabihin, kulang talaga. Sabi ni Albert, dito po sa Santa Rosa, malakas po Duterte, lalo na po kaming mga mag-anak. Yun. Ay, may nakasagutan lang ako ngayon sa post na 29 pesos na bigas, mas mataas daw ng CPRD at bigas na daw napakain sa aso binibili. Nag-explain ako, time ni Duterte, pandemic pa yon pero walang nagreklamo sa presyo ng bigas at nakarao sa pandemic. Totoo yan. Iniimbento nila. Sabi nga nila nangako daw si Duterte 7 pesos na bigas. Hindi totoo yon. In fact, ang nagawa niya without making the pangako, without necessarily the pangako, ay ibaba ng 7 pesos yung presyo ng bigas at nalampasan pa nga niya yan. Bukod dyan, despite the rice tariffication law na kasabay pa nga ng pandemya, walang nagreklamo na kulang sa bigas at saka na masyadong mahal. Sabi ni Dodds, lahat ng lineup ni BBM diretso inidoro, tagamo sa boto. Tama. Sabi ni Ma'am Ruth, may pananagutan ba si P. Duterte for not telling the police or Pastor Kibuloy is hiding? This is RR. YAM. At tignan niyo po yung post ni Sir Jason Sonsa. He never said that. Okay, hanapin ko, i-repost ko po later on. Hindi po yun yung sinabi. It was the media who twisted his words around na parang pinalabas na. Alam ko kung nasan siya nagtatago, ganyan. That's not what he said. And hello, dating prosecutor yan, alam niya po ang mga nakalagay doon sa obstruction of justice. So, ay nako, huwag niyo pong yan, i-repeat. Kasi, na yan salsal na yan ng media. Oy, mali, no, Gatchel. Pangako naman talaga, 7 pesos. Imbento! Yung 80 to 90 pesos na kilo ng panahon daw ni Duterte, inventong-invento yan. You know why? Because I was working with NFA at the time, so I know that you're lying about that. And you're lying if you cannot show anything, any evidence whatsoever na nag-80 to 90 per kilo ang bigas panahon ni Duterte. Unless you are counting the specialty rice, like katulad ng tinawon, na usually 100 pesos per kilo naman po yan. So tumigil ka dyan, no, Galchel. You're just lying. That's a terrible thing that sabi ka. Yung para saan? Para sa pera? Ka ganyan? Magkakalat ka ng fake news ng ganyan? To what end? Si DC Duterte, lubog na tayo nung time ng pandemic. Siya yung leader na walang katulad. Sabi ni NYMNSSS, yung sa WPS na naka-jet ski, natuloy po ba? Of course not. Pero natuloy yung sa Benham Rice. O kaya ba ng boss? Anong ginawa? Panahon natin na rice at naprotektahan. Baka nakalimutan ninyo na meron tayo and it is now renamed the Philippine Rice. Oh, and by the way, nung panahon ni Duterte, hindi niya kinailangan mag-jet ski. Kasi kung nakinig kayo doon sa mga mangingisda na pumunta sa rally, Panga, sila mismo ang saksi at nagsabi sa amin at sa crowd na nandun. Panahon ni Duterte, nakakapaglayag kami. Pagpasok ng 2022 nitong bagong presidente, ng mga inchi. So kahit maningil ka pa ng maningil dyan sa jet ski na yan, it doesn't change the fact na nung panahon ni Duterte nakapaglayag yung mga fisher folk na galing Zambales. Sabi ni Lea, nung panahon ng pandemic, maraming libreng bigas galing gobyerno, may paulam pa. Sabi ni Albert Villarreal, sinungaling yan ma'am, totoo naman, napakasinungaling nitong mga trolls na to. Nag-iimbento na kayo, at least dati yung mga trolls kahit paano, nag-argue sila, kayo, nga. My goodness. You don't have enough brains to rub two stone trolls. Yan ang pera ng taong bayan, tapos ganyan lang ang isusukli ninyo. How terribly disappointing. Sabi ni Albert Villarreal, alam na alam ko po yan, ma'am, kasi tutok na po ako kay Duterte. Dati mga trolls po yan, ma'am, bayaran. Saan po nagsinungaling ang DFA at saka ang AFP? I need Luya says. Bakit po nagsinungaling DND and DFA sa pag-amin ng Pentagon sa report ng Reuters at ano pong pwedeng gawin natin labang sa ginawa ng misinformation campaign? Hindi ko po nakita yung lie. Did they deny it? Hindi ko po yan nakikita. So, if you have a link, pakipost na lang po. Okay, wait. Bago po natin puntahan yung topic ni Secretary Gibo, babasahin po muna natin. May umiikot na papel. Okay? Na ang title ay Gibo must be replaced.